Kung may tour guide na biglang nagsabi sa'yo ng malapit mo nang makita ang katawan mo, tatakbo ka ba? Kasi ito ang eksaktong nangyari sa isang hiking group na hindi na nakababa ng kumpleto. Hindi ako naniniwala noon sa mga kwento tungkol sa mga bundok na may sariling buhay. Para sa akin, lahat ng nawawala sa kagubatan ay may paliwanag. Naliligaw, naaaksidente o sadyang minamalas. Wala nang iba. Hanggang sa nangyari ang lahat noong Holy Week ng nakaraang taon. Ako si Marco, 27 taong gulang. Isa akong office worker sa Makati. Halos 2 taon na akong paulit-ulit ang routine. Trabaho, uwi, tulog, tapos trabaho ulit kinabukasan. Isang araw, nagyaya ang barkada kong mag-hiking. Pre, kailangan mo yan. Burnout ka na, sabi ni Jason habang nasa pantry kami. Kasama rin namin sina Bea, Carlo, Migs, Karen at si Louie, ang pinakamasayahin sa grupo. 6 kaming magkakaibigan. Lahat kami first-timer maliban kay Louie na ilang beses nang nakapagbundok. Ayos to, sabi niya. Madali lang daw ang trail, mga 5 hanggang 6 na oras lang. Wala namang tumutol, sa totoo lang excited pa nga kami. Hindi namin alam na iyon na pala ang pinakamasayang sandali ng araw na iyon. Bandang 5:00 ng umaga nang makarating kami sa jump-off point. Malamig ang simoy ng hangin. May manipis na hamog na bumabalot sa mga puno. Tahimik ang paligid, mas tahimik kaysa sa inaasahan ko. Akala ko maraming hikers dahil holiday, pero iilan lang ang naroon. May maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Habang bumibili kami ng tubig at tinapay, napansin kong nakatingin sa amin ang matandang babaeng nagtitinda. Hindi siya ngumingiti, parang may gusto siyang sabihin. Habang inaabot niya ang sukli ko, mahina siyang nagsalita. Anak, napatingin ako sa kanya. First time niyo? Opo. Tumango siya, tapos sumulyap siya sa likod ko na para bang may tinitingnan. Pagbalik ng tingin niya sa akin, mas lalo siyang naging seryoso. Kapag may narinig kayong nagsasabing, saglit siyang tumigil. Malapit na. Huwag na huwag kayong lilingon. Napakunot noo ako. Ha? Hindi na siya sumagot. Tumalikod na lang siya at inayos ang mga paninda niya. Natawa si Louie. Marketing strategy lang yan para may thrill ang bundok. Natawa rin ang iba, ako lang ang hindi. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang bigat ang paraan ng pagkakasabi ng matanda. Parang hindi iyon biro. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang assistant guide. Bata pa siya. Siguro nasa 20 anyos lang, magalang siya at palabati. Good morning, ako po si Eric. Nagpakilala siya isa-isa. Pero maya-maya pa, dumating ang lead guide. Tahimik lang, matangkad, moreno, nasa 40 taong gulang siguro. Luma ang suot niyang hiking hat. Kupas ang long sleeves, may maliit na backpack sa likod. Hindi siya ngumiti, hindi rin nagpakilala. Tumayo lang siya sa harap namin. Ready na? Tumango kaming lahat. Follow me. Iyon lang, wala nang ibang sinabi. Habang nagsisimula kaming umakyat, napansin kong kahit matarik ang daan, hindi man lang siya hinihingal. Hindi rin siya lumilingon para tingnan kung kumpleto pa kami. Diretso lang ang lakad niya. Parang kabisadong-kabisado niya ang bawat hakbang.
lumipas ang halos 1 oras. Masaya pa rin ang grupo. Nagkukulitan, nagse-selfie, nagvi-video, pero habang tumatagal, parang mas lumalalim ang gubat, mas kumakapal ang mga puno. Unti-unting nawawala ang sikat ng araw. Napansin kong wala na kaming nakakasalubong na ibang hikers. Pre, bulong ko kay Louie. Wala na tayong kasabay? Sumulyap siya sa paligid. Oo nga no. Akala ko maraming aakyat ngayon. Baka nauna lang sila. Tumango ako, pero hindi ako kumbinsido. Sa isang sikat na bundok, imposibleng kami lang ang nasa trail. Huminto sandali ang grupo para uminom ng tubig. Habang nagpapahinga kami, napansin kong may lumang kahoy na karatula sa gilid ng daan. Halos hindi na mabasa ang nakasulat. Natatakpan na ito ng lumot. Nilapitan ko, pinunasan ko ang ibabaw nito gamit ang kamay. Unti-unting lumitaw ang ilang letra. Huwag lumihis. At sa ibaba, may isa pang linya, halos burado na, pero sapat para mabasa ko. Kapag may nag-akay na hindi mo kilala, bigla akong napahinto. Marco, sigaw ni Bea, halika na. Paglingon ko ulit sa karatula. May kamay na nakapatong na rito. Ang lead guide, tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Hindi ko man lang napansin kung kailan siya lumapit. Ngumiti siya ng bahagya. Pagkatapos ay sinabi ang unang salitang ilang beses pa naming maririnig sa araw na iyon. Malapit na. At sa sandaling iyon, hindi ko pa alam na ang tinutukoy niya ay hindi ang summit. Habang papalalim ng papalalim ang gubat, napansin kong unti-unti ring naglalaho ang ingay ng grupo. Kanina, puro tawanan. Ngayon, halos lahat ay tahimik na, marahil dahil sa pagod. O baka dahil sa kakaibang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa amin. Hindi ko maipaliwanag, parang may kung anong mali, pero hindi ko masabi kung ano. Makalipas ang halos 30 minuto, huminto ang lead guide. Nasa first checkpoint na tayo. Napatingin kami sa paligid. Wala namang checkpoint? Tanong ni Karen. Wala ngang kubo, walang karatula, ni walang marker. Isang malaking puno lang ang nasa gitna ng trail. Napakalaki nito. Halos 10 tao ang kailangan para mapalibutan ang katawan ng puno. Punong-puno ito ng makakapal na ugat na parang mga ahas na gumagapang sa lupa. Tubig muna kayo, iyon lang ang sinabi ng guide. Habang umiinom kami, napansin kong may mga pako sa katawan ng puno. 12 ng pako. May mga nakasabit na lumang rosaryo, mga kupas na panyo, sirang whistle. May maliit pang litrato ng isang pamilya na halos hindi na makilala dahil sa ulan at putik. Anong meron dito? Tanong ni Bea. Bago pa makasagot ang lead guide, si Eric, ang assistant guide, ang sumagot. May mga umaakyat daw na nag-aalay ng gamit kapag ligtas silang nakababa. Napataas ang kilay ko. Bakit? Napakamot si Eric. Ewan ko rin, sabi lang ng matatanda rito, pampaalam daw sa bundok. Biglang sumingit ang lead guide. Hindi pampaalam, lahat kami napatingin sa kanya, mahina siyang nagsalita. Pasasalamat, wala nang nagtangkapang magtanong. Habang tumatagal, mas nagiging makapal ang hamog,
Halos 5 metro na lang ang nakikita namin sa unahan. Paminsan-minsan, nawawala sa paningin ang lead guide. Maya-maya, bigla na lang siyang lilitaw ulit sa harap. Parang hindi siya naglalakad. Parang basta na lang siyang naroon. Ang bilis niya, bulong ni Carlo. Totoo, hindi man lang hinihingal. Napansin ko rin iyon. Habang kaming lahat ay basang-basa na ng pawis. Siya, mukhang bagong simula pa lang ng lakad. Ni isang patak ng pawis, wala. Bandang 10:00 ng umaga, napansin ni Louie ang isang kakaibang bagay. Guys, tinawag niya kami. Lapit kayo. May nakaukit sa isang bato, 3 letra, RAM. May nagvandal yata, biro ni Migs. Ngumiti lang si Louie. Hindi. Kanina ko pa nakita yan. Nanahimik kaming lahat. Hindi maaari. Totoo. Picturean natin. Binuksan ni Bea ang cellphone niya. Pagtingin niya sa screen, bigla siyang napakunot noo. Ba't ganito? Ano? Walang lumalabas. Lumapit kami, naka-on ang camera, kita ang bato. Pero wala ang mga letra, nakita lang namin ang ukit gamit ang mga mata. Hindi ito lumalabas sa camera. Bug lang yan, sabi ni Carlo. Pero halata sa boses niyang hindi siya kumbinsido. / Habang naglalakad ulit kami, napansin kong bumabagal si Eric. Palagi siyang lumilingon sa likod. Parang may hinahanap. Oy, okay ka lang? Tanong ko, napatingin siya sa akin. Marco? Mahina niyang sabi. Napansin mo ba? Ano? Kanina pa tayo walang kasalubong. Oo. Wala ring bumababa. Hindi ko agad naisip ang ibig niyang sabihin hanggang sa ipinaliwanag niya. Holiday ngayon. Dapat maraming hikers. Tama? Tumango ako. Dapat. Pero tayo lang. Napalunok ako. Ngayon ko lang talaga napansin. Simula nang pumasok kami sa trail, wala kaming nakitang ibang tao. Ni isang grupo, ni isang solo hiker, ni isang porter. Parang kami lang ang nasa buong bundok. Makalipas ang ilang minuto, huminto ulit ang lead guide. Hindi siya lumingon, hindi rin nagsalita agad. Nakatingin lang siya sa makapal na kagubatan. Pagkatapos ng ilang segundo, mahina niyang sinabi, tahimik. Nagkatinginan kaming lahat, tahimik naman talaga. Pero noon lang namin napansin kung gaano katahimik. Walang ibon, walang kuliglig, walang tunog ng hangin. Parang may pumisil sa mute button ng buong kagubatan. Sobrang katahimikan na pati tibok ng puso ko naririnig ko. Biglang nagsalita si Karen. Guys, saan napunta yung mga ibon? Saan napunta yung mga ibon? Walang nakasagot. Dahil kasabay noon, may narinig kaming sipol. Mahina, malayo, isa lang. Pagkatapos, tumigil. Napatingin kaming lahat sa direksyong pinanggalingan nito. Galing ba yon sa ibang hikers? Tanong ni Migs. Umiling si Eric. Hindi. Bawal sumipol sa bundok. Bakit? Tanong ni Bea. Hindi agad siya sumagot. Namutla siya. Sabi ng matatanda, kapag may sumisipol sa loob ng kagubatan, may naghahanap ng sasagot. Natawa si Carlo. Pamahiin lang yan. Ngunit bago pa matapos ang tawa niya,
May sumagot sa sipol. Mas malapit sa pagkakataong ito, hindi na kami natawa dahil malinaw na malinaw. Hindi iyon nanggaling sa unahan, nanggaling iyon sa likod mismo ng grupo namin. At nang sabay-sabay kaming lumingon, wala kaming nakita maliban sa isang makitid na trail na parang ngayon lang namin napansing naroon. At sa dulo nito, may isang taong nakatayo, hindi gumagalaw. Hindi namin maaninag ang mukha dahil sa hamog. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya kasama sa grupo namin. Walang gumalaw. Parang sabay-sabay kaming napako sa kinatatayuan namin. Sa dulo ng makitid na trail, may isang tao, hindi namin maaninag ang mukha niya dahil sa makapal na hamog. Nakayuko lang siya, hindi gumagalaw, hindi rin nagsasalita, para lang siyang naghihintay. May tao? Mahina kong tanong. Walang sumagot. Unti-unting lumapit si Eric, ang assistant guide. Kitang-kita kong nanginginig ang mga kamay niya. Sir, mahina niyang tawag sa lead guide. May ibang hiker ba tayong kasunod? Hindi sumagot ang lead guide. Nakatitig lang siya sa figurang nasa unahan. Pagkatapos ng ilang segundo, tumalikod siya sa amin. Tuloy ang lakad. Ano? Gulat na tanong ni Bea. Kuya, may tao doon. Hayaan niyo. Tuloy-tuloy lang siyang naglakad, napilitan kaming sumunod. Habang dumadaan kami sa makitid na trail, hindi ko maiwasang silipin ang lalaking nakatayo. Mas malinaw ko na siyang nakita. Naka-hiking attire rin siya, kupas na gray na jacket, maputik na pantalon, may malaking backpack sa likod. Pero may kakaiba, basang-basa ang damit niya, parang bagong ahon mula sa ilog. Nagyelo ang dugo ko nang mapansin kong wala siyang sapatos, puro putik ang mga paa niya at hindi siya kumukurap. Habang dumaraan kami sa harap niya, wala siyang ginawa. Nakatingin lang siya sa bawat isa sa amin. Isa-isa. Parang binibilang kami. Paglampas namin, hindi ko napigilang lumingon. Wala na siya. Nasaan na? Bulong ni Karen. Napahinto kaming lahat. Isang segundo lang ang lumipas. Wala ng tao. Walang tunog ng yabag. Walang dahon na gumalaw. Parang hindi siya naroon kanina. Okay lang ba kayo? Sinubukan ni Louie na pagaanin ang sitwasyon. Baka may local lang. Hindi. Mabilis ang sagot ni Eric. Dapat kilala ko lahat ng guide at porter dito. At walang umaakyat ng nakapaa. Tumahimik ulit ang grupo. Ngayon, kahit ang pinakamasayahing si Louie ay hindi na nagbibiro. Bandang 11:00, nagsimula kaming makarinig ng mga yabag. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Sakto lang ang pagitan, parang may isa pang grupo sa likod namin. Uy, sa wakas, sabi ni Carlo. May kasunod na. Huminto siya at lumingon. Wala. Hala? Nagpatuloy ulit kami. Makalipas ang ilang hakbang, narinig ulit. Ngayon ay mas malapit. Halos kasabay na ng mga yabag namin. Huminto kaming lahat. Tumigil din ang yabag. Nagkatinginan kami. Narinig niyo yon? Tanong ni Bea. Lahat kami tumango. Muling naglakad ang lead guide. Kasabay niyang naglakad ang yabag. Huminto siya. Huminto rin. Parang may kung sinong ginagaya ang bawat galaw namin. Napansin kong namumutla na si Eric. Palagi na siyang sumusulyap sa likuran.
Maya-maya nilapitan niya ako. Marco? Oo? Huwag kang mahuhuli sa grupo. Bakit? Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, may mga kwento rito na may sumusunod na hindi mo makikita. Kapag napag-iwanan ka, hindi na ikaw ang babalik. Natawa ako ng pilit. Kuya, seryoso ba? Sobrang seryoso. Hindi ko alam kung bakit, pero unang beses kong nakita ang takot sa mukha ng isang taong sanay sa bundok. Lumipas pa ang halos 1 oras. Pagod na kami. Kuya, hingal na sabi ni Migs. Malayo pa ba? Hindi lumingon ang lead guide. Malapit na. Napailing si Migs. Ilang beses mo nang sinabi yan. Walang sagot. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Maya-maya napansin ni Karen ang isang kakaiba. Guys, sandali. Tinuro niya ang isang puno. May pulang ribbon na nakatali sa sanga nito. Oh? Sabi ni Louie. Trail marker. Tumango si Karen. Oo. Pero, itinaas niya ang cellphone niya. Kaninang umaga, ako ang nagtali niyan. Parang may humampas na malamig na hangin sa katawan ko. Ha? Tingnan niyo, binuksan niya ang gallery. May litrato nga. Kitang-kitang nagtatawanan pa kami habang itinatali niya ang pulang ribbon sa puno. Imposible, mahina akong sabi. Nasa unahan na tayo. Hindi tayo pwedeng bumalik dito. Tahimik ang lahat. Unti-unting lumingon si Eric sa lead guide. Sir, mahina niyang tawag. Nag-iikot tayo. Walang sagot. Sir, mas malakas na ulit niyang tawag. Sir! Huminto ang lead guide. Dahan-dahan siyang lumingon, ngumiti. Pero ngayon lang namin napansin, hindi pala umaabot sa mga mata niya ang ngiti. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang hike, may sinabi siyang hindi namin inaasahan. Alam ko, napalunok kaming lahat. Kung alam nyo, sabi ni Eric halatang kinakabahan. Bakit hindi tayo bumalik? Nanatiling nakangiti ang lead guide. Pagkatapos ay tumingin siya sa makapal na kagubatan sa kanan. Parang may kausap na hindi namin nakikita. Makalipas ang ilang segundo, bumalik ang tingin niya sa amin. At mahina niyang sinabi, hindi na tayo ang pumipili ng daan. Kasabay ng mga salitang iyon, parang may napakalaking bagay na bumagsak. Kasunod noon, may isang boses, mahina, malayo, pero malinaw na malinaw. Tulong, boses iyon ng isang babae, at ang mas nakakatakot, parang boses yun ni Bea. Hindi kami agad gumalaw. Lahat kami ay nakatingin kay Bea. Siya mismo ang unang nagsalita. Hindi ako yon. Pero kitang-kita ko ang takot sa mukha niya. Kasi pareho kaming nakarinig. Parehong-pareho ng boses niya. Muli itong sumigaw mula sa kailaliman ng kagubatan. Tulong, mas mahina na ngayon, mas malayo. Parang may humihila rito palayo. Napahakbang si Carlo. Bea, baka may ibang tao. Wag. Malakas ang sigaw ni Eric. Nagulat kaming lahat. Wag kayong pupunta roon. Bakit? Kapag may narinig kayong tumatawag sa bundok,
Siguraduhin niyong nakikita niyo ang taong nagsasalita. Napakunot noo si Louie. Anong ibig mong sabihin? Nilunok muna ni Eric ang laway niya bago sumagot. May mga kwento rito na ginagaya raw ng bundok ang boses ng mga tao. Kapag sinundan mo, hindi ka na makakabalik. Tahimik kaming lahat. Biglang nagsalita ang lead guide. Walang pupunta. Iyon lang, muli siyang naglakad na parang walang nangyari. Napilitan kaming sumunod, pero habang papalayo kami, patuloy pa rin ang paghingi ng saklolo. At sa bawat sigaw, mas lalo itong nagiging kamukha ng boses ni Bea, hanggang sa tuluyan na itong nawala. Halos walang nagsasalita habang naglalakad. Parang lahat kami ay naghihintay na may mangyaring masama. Makalipas ang ilang minuto, inilabas ni Migs ang cellphone niya. Guys, wala pa ring signal. Normal lang sana yon. Pero napansin kong iba ang itsura ng screen niya. Hindi lang signal ang nawawala, pati ang oras. Naka-freeze? Tanong ko. Tumango siya. Kanina pang 11:17. Binuksan ko rin ang cellphone ko. 11:17. Kay Bea. 11:17. Kay Karen. 11:17. Lahat ng cellphone namin ay tumigil sa parehong oras. Low battery lang siguro, sabi ni Carlo. Pero agad siyang napatahimik dahil 92% pa ang battery niya. Lumalim pa ang trail. Napansin kong mas madilim na. Tumingala ako. Halos hindi na makita ang langit. Sobrang siksik ng mga sanga. Parang sinasadya nilang takpan ang liwanag. Napansin ko ring lumalamig ang hangin. Hindi iyong preskong lamig, kundi iyong lamig na dumidikit sa balat. Parang may nagyayelong kamay na humahawak sa batok ko. Bigla akong napahinto. Marco? Tanong ni Karen. May problema? Hindi ako agad sumagot. May naamoy kasi akong kakaiba. Parang insenso. Halo sa amoy ng basang lupa. Napalingon ako sa kanan. May maliit na altar sa ilalim ng isang puno. Halos natatakpan na ng mga baging. May 3 kandilang tunaw na. May lumang Santo Niño. At sa harap nito, may mga sariwang bulaklak. Sino kayang naglagay niyan? Tanong ni Bea. Hindi mukhang matagal. Umiling si Eric. Wala dapat altar dito. Lagi akong dumadaan sa trail na to. Lumitaw lang ba? Mahina akong tanong. Hindi siya sumagot. Pero ramdam kong lalo siyang kinabahan. Pagkatapos ng halos 20 minutong paglalakad, huminto ulit kami, hindi dahil sinabi ng guide, kundi dahil si Louie ang biglang nagsalita. Guys, may mali. Ano? Tinuro niya ang lupa. Nandoon ang bakas ng sapatos, marami, mukhang sariwa pa. Lumang bakas ba yan? Tanong ni Carlo. Umiling si Louie. Hindi. Atin yan. Ha? Lahat ng pattern ng sapatos natin nandito. Lumuhod siya. Tinapat niya ang sapatos niya sa bakas. Eksaktong-eksakto. Parehong-pareho. Imposible. Mahina kong sabi. Nauna na tayo rito. Tahimik ang lahat. Isa-isang lumuhod ang iba. Lahat kami may sariling bakas sa trail, pero wala ni isa sa amin ang nakakaalalang dumaan kami roon. Parang may ibang version namin na una nang naglakad sa parehong daan.
Sir. Mahinang tawag ni Eric sa lead guide. Hindi siya sumagot. Sir, hindi na ito ang tamang trail. Wala pa ring sagot. Mas lumakas ang boses ni Eric. Sir! Huminto ang lead guide pero hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakatalikod. Tapos, unti-unti siyang nagsalita. Hindi na tayo nasa trail. Parang tumigil ang mundo. Ano? Gulat na tanong ni Bea. Dahan-dahang lumingon ang lead guide. Ngumiti na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito, may napansin kaming lahat. Mas mahaba ang ngiti niya kaysa kanina. Halos abot na sa magkabilang pisngi. At ang mga mata niya parang wala ng buhay. Hindi na tayo nasa bundok, mahina niyang sabi. Nasa lugar na tayo kung saan naliligaw ang mga hindi na dapat makita. Bago pa kami makapagsalita, may narinig kaming yabag. Hindi isa, kundi napakarami. Palapit. Mula sa lahat ng direksyon, hindi namin sila makita, pero malinaw na may mga taong naglalakad sa paligid namin. At isa-isa, may nagsimulang bumulong. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Nagkatinginan kaming lahat dahil hindi na namin malaman kung alin sa mga bulong ang galing sa aming tour guide at alin ang galing sa mga hindi namin nakikita. Hindi na namin hinintay pang malaman kung saan nanggagaling ang mga yabag. Takbo! Sigaw ni Carlo. Pero bago pa man kami makatakbo, itinaas ng lead guide ang kanang kamay niya. Huwag. Iisa lang ang salitang iyon. Ngunit parang may biglang bumigat sa hangin. Kahit gusto naming tumakbo, parang ayaw gumalaw ng mga paa namin. Isa-isa ring nawala ang mga bulong, kasabay ng pagkawala ng mga yabag. Parang walang nangyari, unti-unting bumalik ang katahimikan. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigawan. Magpahinga muna tayo. Sabi ng lead guide habang itinuturo ang isang maliit na patag na bahagi ng kagubatan. May ilang malalaking bato roon at isang tuyong puno na tila tinamaan ng kidlat. Walang gustong huminto. Pero pagod na rin kami. Tahimik kaming umupo. Walang nagbukas ng usapan, ni wala nang naglalabas ng cellphone. Parang lahat kami, unti-unti nang naniniwalang may mali sa bundok na yon. Habang umiinom ako ng tubig, napansin kong nakatingin si Eric sa lead guide. Hindi niya inaalis ang tingin. Kuya, mahina kong tawag. Ligtas pa ba tayo? Napapikit siya. Pagmulat niya, halatang pinipilit niyang maging kalmado. Hindi ko na alam. Iyon lang ang isinagot niya. At iyon ang unang pagkakataong narinig kong umamin ang isang guide na hindi na niya alam ang nangyayari. Pagkatapos ng halos 10 minutong pahinga, muling tumayo ang lead guide. Tuloy. Isa-isa kaming tumayo. Automatiko kaming nagbilang. 1, 2, 3, 4, 5. Saglit na natahimik si Bea. Sandali, napalingon kaming lahat sa kanya. Nasaan si Louie? Napalingon kami sa paligid. Wala ba siya sa likod? Tanong ni Carlo. Akala namin nagbibiro lang siya, pero habang tumatagal, lalong lumalaki ang kaba namin. Hindi namin makita si Louie. Louie! Sigaw ni Migs, walang sumagot. Louie! Mas malakas, tahimik pa rin. Mabilis kaming naghiwa-hiwalay sa loob ng maliit na clearing. Tiningnan namin ang likod ng mga puno. Sa likod ng malalaking bato,
Sa bawat sulok, wala. Parang bigla na lang siyang naglaho. Kanina lang, mahinang sabi ni Karen habang umiiyak. Katabi ko lang siya. Tumango si Bea. Nakaupo pa siya rito. Tinuro niya ang isang bato. Nandoon pa ang kalahati niyang bote ng tubig. May nakabukas ding chocolate bar. Parang bigla lang siyang tumayo at hindi na bumalik. Imposible, bulong ni Carlo. Wala namang pwedeng daanan. Tama siya. Iisang direksyon lang ang trail. Kung umalis si Louie, may makakakita sana, pero wala ni isa sa amin ang nakapansin. Sir, lumapit si Eric sa lead guide. Kailangan natin siyang hanapin. Tahimik lang ang lead guide, hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya tumitingin sa amin, nakatingin lang siya sa lupa. Sir, mas malakas na tawag ni Eric. Dahan-dahang nagsalita ang lead guide. Hindi na. Napalunok kaming lahat. Anong ibig sabihin ng hindi na? Galit na tanong ni Carlo. Wala na siya. Parang sinaksak ang dibdib ko sa narinig ko. Hindi mo pa nga hinahanap. Sigaw ni Bea, unti-unting tumingin sa amin ang lead guide. Wala na siya. May kasama na siya. Biglang lumapit si Carlo at hinawakan ang kwelyo ng guide. Anong pinagsasasabi mo? Hindi man lang pumalag ang guide, ngumiti lang siya. Sabi ko sa inyo, malapit na. Hindi na namin kinaya. Si Carlo na mismo ang nanguna. Hahanapin natin si Louie. Tumakbo kaming 5 kasama si Eric. Naiwan ang lead guide, hindi man lang siya sumunod. Habang tumatakbo kami pabalik sa trail, sumisigaw kami. Louie! Louie! Paulit-ulit hanggang sa may sumagot. Pre! Napahinto kaming lahat. Boses ni Louie. Narito ako. Napangiti kami. Pre! Nasaan ka? Dito. Gusto ko nang umuwi. Sunod-sunod ang sigaw niya. Tulungan niyo ako. Sinundan namin ang boses, pakanan, pababa, palusong sa makapal na bahagi ng kagubatan. Habang papalapit kami, mas lalo itong lumilinaw. Bilisan niyo. Nandito lang ako, biglang huminto si Eric. Wag. Lumingon kami sa kanya. Nakikita niyo ba siya? Tahimik kaming lahat. Hindi, naririnig lang namin. Pero hindi namin siya makita. Muling nagsalita si Louie. Ngayon, mas malapit na, halos katabi lang namin. Marco, tinawag niya ang pangalan ko. Lingon ka. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko sinabi kahit kanino ang pangalan ko buong biyahe. Pero alam niya. At nang marinig kong tinawag niya ulit ako, napansin kong hindi na boses ni Louie ang naririnig ko. May kung anong kakaiba, parang maraming tao ang sabay-sabay na nagsasalita gamit ang boses niya. Marco, Marco, Marco. Biglang hinila ako ni Eric palayo. Huwag kang lilingon. Kasabay ng sigaw niya. May narinig kaming mahina sa likod mismo namin, isang tawang paos. At pagkatapos, isang pamilyar na boses ang bumulong malapit sa tenga ko. 6 kayong umakyat. 5 na lang kayo. Nagkatinginan kaming lahat. Dahil malinaw na malinaw, ang boses na yon ay kay Louie, pero wala ni isa sa amin ang nakakita sa kanya. Walang nagsalita. Parang sabay-sabay kaming nawalan ng boses matapos marinig ang bulong na iyon.
6 kayong umakyat, 5 na lang kayo. Mabilis kaming umatras palayo sa direksyong pinanggalingan ng boses. Wala nang gustong hanapin si Louie. Hindi dahil isinuko na namin siya, kundi dahil unti-unti naming naiintindihan na baka hindi na siya ang tumatawag sa amin. Humihingal kaming bumalik sa trail. Pagdating namin, nakatayo pa rin ang lead guide sa parehong lugar. Parang hindi man lang siya gumalaw. Nakatingin lang siya sa makapal na kagubatan. Para bang alam na niya ang mangyayari bago pa ito nangyari. Galit na galit si Carlo. Mabilis niyang nilapitan ang guide. Alam mo, hindi ba? Tahimik lang ito. Sabihin mo ang totoo. Hinawakan niya ang kwelyo ng guide at itinulak ito sa isang puno. Nasaan si Louie? Walang emosyon ang mukha ng lead guide. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi na ninyo siya maaabutan. Bakit? Dahil hindi na siya naglalakad. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan namin. Anong ibig mong sabihin? Mahina ang tanong ni Karen. Hindi na sumagot ang guide, ngumiti lang ulit siya. Ang ngiting unti-unti nang nagiging hindi pangkaraniwan. Sir, biglang nagsalita si Eric. Hindi na niya tinawag na kuya. Hindi na rin boss. Sino ka ba talaga? Napatingin kaming lahat sa kanya. Tumigil sa pagngiti ang lead guide. Unti-unti niyang ibinaling ang tingin kay Eric. At sa unang pagkakataon, may nakita akong takot sa mukha ng assistant guide. Parang ayaw niyang marinig ang magiging sagot. Ngunit, hindi sumagot ang lead guide, tumalikod lang siya at muling naglakad. Tuloy, wala na kaming ibang magawa. Kung iiwan namin siya, mas lalo kaming maliligaw. Kaya kahit labag sa loob, sumunod ulit kami. Habang naglalakad, napansin kong kakaiba na ang trail. Hindi na ito mukhang dinadaanan ng hikers. Makapal na ang mga damo. May mga ugat na tumatawid sa daan. May mga punong tila daan-daang taon nang nakatayo. Kuya Eric, mahina kong tanong. Dito ba talaga ang summit? Hindi siya sumagot agad. Pagkatapos ay umiling. Hindi. Kung tama ang hinala ko, wala na tayo sa official trail. Nanlamig ang katawan ko. Paano nangyari yon? Dapat may marker. Dapat may lubid. Dapat may sign. Pero, napatingin siya sa paligid. Wala. Halos 1 oras pa kaming naglakad, wala nang nagsasalita. Hanggang sa may nakita kaming isang lumang gusali sa pagitan ng mga puno. Halos natatakpan na ito ng mga baging. Kalawangin ang bubong, sira ang kalahati ng dingding. May kupas na karatulang kahoy sa harapan. Pinunasan ni Carlo ang makapal na lumot. Unti-unting lumitaw ang mga salita. Ranger Station. Napabuntong hininga si Eric. Salamat. May tao siguro rito. Mabilis kaming lumapit, ngunit pagpasok namin, huminto kaming lahat. Makapal ang alikabok. May mga sirang mesa, mga nabubulok na cabinet, may mga lumang gamit na tila dekada nang walang humahawak. Halatang matagal nang abandonado ang lugar. Wala nang tao, mahinang sabi ni Bea. Habang iniikot namin ang loob ng istasyon, may nakita akong lumang aparador. Bahagyang nakabukas ang pinto nito. Pagbukas ko, may isang kahong bakal, kinakalawang na, nakakandado. Tinadyakan ni Carlo, 1 beses, 2, 3, hanggang sa bumigay ang kandado. Sa loob, may mga lumang dokumento, may mapa, may mga litrato.
at isang makapal na notebook na halos dilaw na ang mga pahina. Diary yata, sabi ni Karen. Binuklat namin ito. Sa unang pahina ay nakasulat ang petsa. Hunyo 18, 1998. Tahimik na binasa ni Eric ang unang bahagi. Kung may makakabasa nito, huwag ninyong ipagamit ang lumang trail. May mga nawawala na namang hikers. Hindi ito aksidente. May kung sino o kung ano ang nag-aakay sa kanila papalayo. Nagkatinginan kaming lahat, nagpatuloy siya. 3 rescue operation na ang isinagawa ngayong buwan. Ang nakakabahala, iisa ang sinasabi ng mga nakaligtas. Huminga ng malalim si Eric bago itinuloy. Iisang lalaki raw ang naghatid sa kanila sa maling daan. Nanlamig ang batok ko, mabilis kaming nagbuklat sa susunod na pahina. May nakadikit na lumang litrato, 6 na hikers, 2 guide, at isang ranger. Lahat sila ay nakangiti, pero hindi iyon ang nagpahinto sa amin, kundi ang lalaking nakatayo sa gitna. Naka-hiking hat, kupas na long sleeves, tahimik ang mukha, eksaktong-eksakto sa lead guide naming kasama, hindi lang kamukha, siya mismo, napaatras si Karen. Hindi maaari. Binasa ko ang sulat sa ilalim ng larawan. Rescue Team, July 1998. Sa ibaba, may listahan ng mga pangalan, isa-isang sinundan ng daliri ko. Hanggang sa makarating ako sa pangalang Rodolfo Mang Rudy Salazar, lead guide. At katabi nito, may pulang tatak, deceased. Nabitiwan ni Bea ang diary. Hindi siya makapagsalita. Si Carlo naman ay dahan-dahang lumingon sa pintuan. Doon, nakatayo ang lead guide, tahimik, nakangiti. Hindi namin narinig ang mga yabag niya. Hindi namin alam kung kailan siya pumasok. At habang hawak niya ang lumang hiking hat sa magkabilang kamay, mahina siyang nagsalita. Matagal ko nang hinihintay na mabasa ninyo yan. Pagkatapos, unti-unti niyang isinuot ang sombrero. At sa unang pagkakataon, nakita naming unti-unting dumugo ang kanyang mga mata. Hindi na namin hinintay pang magsalita ang lead guide. Sabay-sabay kaming napaatras. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay hindi na kami nakatingin sa isang tao. May kung anong mali sa kanya. Hindi iyon basta takot. Parang may parte ng isip ko na pilit nagsasabing, hindi dapat siya narito. Tahimik lang siyang nakatayo sa pintuan ng lumang ranger station. Nakangiti, habang unti-unting tumutulo ang maitim na dugo mula sa magkabilang mata niya. Wala siyang ginagawa, hindi siya lumalapit. Pero ramdam na ramdam namin ang presensya niya. Parang mas lumalamig ang buong silid habang nakatingin siya sa amin. Takbo! Sigaw ni Carlo, sabay-sabay kaming tumakbo palabas ng ranger station. Paglabas namin, napahinto kaming lahat, nawala ang trail. Ang daanang dinaanan namin kanina ay wala na. Sa harapan namin, puro makakapal na puno, parang isinara ng bundok ang daan palabas. Nasaan ang trail? Sigaw ni Bea habang umiiyak. Nandito lang yon. Lumingon kami sa likod. Bukas pa rin ang pinto ng ranger station. Pero wala na ang lead guide. Hindi tayo pwedeng magpanik. Piliting pinakalma ni Eric ang sarili. Kailangan nating mag-isip. Agad niyang inilatag sa lupa ang lumang mapa na nakuha namin sa loob. Kupas na ang tinta, halos hindi na mabasa ang karamihan. Ngunit may isang bahagi ng mapa na malinaw pa rin. Isang lugar ang binilugan ng pulang tinta.
Sa tabi nito may sulat kamay. Lumang trail, sarado mula 1978. Mas lalo kaming napalapit. Sa ibaba ng bilog may isa pang nakasulat. Huwag nang buksan, huwag nang gamitin, huwag nang hanapin. Nanlamig ang batok ko. Anong nangyari rito? Tanong ni Karen. Tahimik si Eric. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Noong trainee pa lang ako, mahina niyang sabi. May narinig akong kwento tungkol sa lumang trail. Lahat kami napatingin sa kanya. 4 na guide ang dating gumagamit ng rutang ito. Mas maikli kasi. Mas mabilis makarating sa summit. Pero, huminto siya sandali. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga hikers. Walang bangkay. Walang bakas. Walang paliwanag. Nagkaroon ng rescue operations. Hanggang sa isang araw, nawala rin ang lead guide. Si Mang Rudy, napahigpit ang kapit ko sa diary. Iyon ba ang tumango si Eric? Oo. Ang nasa litrato. Ang kasama natin ngayon. Tahimik ang buong paligid. Kahit ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip, binuklat muli ni Karen ang diary. Sa mga huling pahina, mas pangit na ang sulat. Parang nanginginig ang kamay ng sumulat. May ilang pahina pang may mga patak ng kulay kayumanggi. Hindi namin alam kung kalawang iyon o dugo. Binasa niya ng malakas, July 29, 1998. Hindi siya naliligaw. Siya ang nagpapaligaw. Napatingin kaming lahat sa isa't isa, sumunod na pahina. Kapag sinagot mo ang tanong niya, susundan mo siya. Napakunot noo si Carlo. Anong tanong? Mabilis naming ibinalik ang pahina. May isa pang entry, mas maikli, mas madiin ang pagkakasulat. Kapag sinabi niyang malapit na, huwag kang maniwala. Sa pinakahuling pahina, may nakadikit na isang lumang clipping ng dyaryo. Kupas na ang larawan, pero mababasa pa rin ang headline. Guide at 5 hikers hindi na natagpuan. Sa ibaba nito ay isang group photo. At muli, nakita namin siya, si Mang Rudy, parehong sombrero, parehong backpack, parehong walang emosyon ang mukha. Pero ang mas nagpanginig sa amin, may sulat kamay sa ibaba ng clipping. Hindi ito bahagi ng dyaryo, parang may nagdagdag lang gamit ang ballpen. Hindi sila nawawala. Dinadagdagan lang nila ang grupo. Biglang napahinto si Bea. Sandali, mahina niyang sabi. Group photo. Napatingin kaming lahat sa kanya. Kanina. 'Di ba 6 tayo? Tumango kami. Ako, ikaw, Marco, Carlo, Migs, at bigla siyang natahimik, parang may pilit siyang inaalala. Nasaan si Louie? Mahina akong sagot, umiling siya. Hindi, may isa pa. May kasama pa tayong isa kanina. Nagkatinginan kaming lahat, sinubukan naming alalahanin. Pero walang pangalan ang pumapasok sa isip namin. Para bang may isang tao kaming nakalimutan. Isang taong kasama namin simula pa lang ng biyahe. Pero hindi na namin maalala ang mukha. Hindi na namin maalala ang pangalan. At ang mas nakakatakot, hindi na namin maalala kung lalaki ba siya o babae. Biglang nagsalita si Migs. Guys, nanginginig ang boses niya. Nandito pa ang group picture natin. Mabilis niyang inilabas ang cellphone.
Kahit naka-freeze ang oras, nabubuksan pa rin ang gallery. Binuksan niya ang litrato namin sa jump-off. Unti-unti kaming lumapit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, at may ika-7. May isang taong nakatayo sa pinakadulo ng grupo. Naka-hiking attire, nakasombrero, nakangiti. Walang kahit isa sa amin ang nakakakilala sa kanya. Pero ang pinaka nakakilabot, nakapatong ang kamay niya sa balikat ko. At sa likod ng litrato, may narinig kaming pamilyar na boses. Mahina, malapit, halos katabi na namin. Ngayon, 7 na tayo. Dahan-dahan kaming napalingon, nakatayo ang lead guide sa bukas na pintuan. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa likod niya, may 6 na taong nakahanay, lahat nakasuot ng kupas na hiking clothes, lahat maputik, lahat nakayuko, at ang nasa pinakadulo ng hanay ay si Louie. Ngunit nang iangat niya ang ulo niya, napansin naming nakangiti siya, eksakto. Parehong-pareho ng ngiti ng lead guide. Ang balat niya ay maputlang maputla. May mga putik na natutuyo sa mukha. At ang mga mata niya hindi na kumukurap. Pre, mahina ang tawag ni Carlo. Louie, walang sumagot. Pero dahan-dahang umangat ang ulo nito. Kasabay noon, umangat din ang ulo ng 5 taong nasa tabi niya. Parang iisang katawan ang kumukontrol sa kanilang lahat. Sabay-sabay silang ngumiti. Parehong-pareho, hanggang tainga, hindi normal, hindi tao. At sabay-sabay silang nagsalita. Malapit na, parang iisang boses lang ang narinig namin. Hindi ko alam kung kanino iyon nanggaling. Kay Louie ba? Sa guide? O sa lahat ng nakatayo sa harap namin? Biglang nagsara ang pinto ng ranger station. Nagulat kaming lahat, nagmadali kaming buksan ito. Hindi gumalaw. Parang may humihila mula sa labas. Marco, tumulong ka. Sigaw ni Carlo, sabay naming hinila ang pinto. Wala, hindi man lang umusog kahit 1 pulgada. Kasabay noon, may narinig kaming mabibigat na yabag, hindi sa labas, kundi sa loob mismo ng ranger station. Unti-unti kaming napalingon, walang tao. Pero may mga yapak ng putik na isa-isang lumilitaw sa sahig. Parang may naglalakad na hindi namin nakikita. Palapit sa amin. Sa likod, sigaw ni Eric, paglingon namin. May isa ng taong nakatayo sa sulok ng silid. Hindi namin siya nakita kanina. Isa siyang matandang ranger, punit-punit ang uniforme, may malaking sugat sa noo. Nakatingin lang siya sa amin, hindi siya gumagalaw. Bigla niyang itinuro ang isang lumang aparador. At sa paos na boses, sinabi niya, "Huwag kayong sasama." Pagkasabi niya noon, unti-unti siyang naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Mabilis naming binuksan ang aparador. May maliit na lagusan sa likod nito. Halos hindi kasya ang isang tao. "Labasan to," sigaw ni Migs. Isa-isa kaming gumapang. Nauna si Karen, kasunod si Bea, pagkatapos si Carlo, ako, si Migs, at si Eric ang huling lumabas. Paglabas namin, hindi kami bumalik sa trail. Nasa isang bangin kami. Sa ibaba, may makapal na ulap, hindi namin makita ang dulo. At sa kanan, may isang lumang krus na kahoy. May nakapako ritong kalawangin ng metal plate. Nilapitan ko ito. Pinunasan ko ang lumot. Unti-unting lumitaw ang nakasulat. Sa lugar na ito natagpuan ang mga unang biktima ng lumang trail. Hulyo
1,978. Napaatras ako. Biktima? Mahina kong sabi. Akala ko hindi sila nakita. Tumango si Eric. Iyon din ang alam ko. Pero tinuro niya ang lupa. Napatingin kami. At doon, sa pagitan ng mga damo, may mga nakalubog na puting bagay. Nung una, akala ko bato. Pero nang yumuko si Carlo at alisin ang putik, nanigas siya. Marco, mahina niyang sabi, "Tingnan mo." Lumapit ako at halos mawalan ako ng hininga. Hindi iyon bato, bungo iyon ng tao. 1, 2, 3, 10, 12 dosena. Puno ng kalansay ang ilalim ng damuhan. Parang sinadyang ibaon ng mababaw. At lahat, may suot pang punit-punit na hiking gear. Biglang nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Kasabay noon, may narinig kaming mga bulong, hindi na isa, hindi na dalawa, daan-daang boses. Malapit na, malapit na, malapit na. Nagmumula ang mga ito sa ilalim ng lupa. Parang ang bawat kalansay ay bumubulong. Unti-unting nagsimulang gumalaw ang putik. May mga kamay na buto na unti-unting umaahon mula sa lupa. Humawak sa aming mga paa. Humawak sa aming mga binti. "Hilahin niyo ako." Sigaw ni Bea habang pinipilit ko mawala. Hinila namin siya, pero parami ng parami ang mga kamay. Biglang sumigaw si Eric. "Huwag kayong makinig sa kanila. Huwag kayong sasagot." Ngunit huli na, mula sa likod namin, may pamilyar na boses na nagsalita. "Marco," napalingon ako. Nandoon si Louie. Nakatayo sa kabilang dulo ng bangin. Ngunit ngayon, normal na ulit ang mukha niya. Ngumiti siya. Iyong ngiting kilala ko. "Pre, sama ka na." Naghihintay na sila. Napaluha ako. "Louie, halika na. Hindi na masakit. Hindi ka na mapapagod. Malapit na." Unti-unti akong napahakbang papunta sa kanya. Parang may humihila sa isip ko. Parang gusto ko na lang sumunod. Biglang may malakas na sampal sa pisngi ko. Si Eric. "Marco, tumingin ka sa akin." Nandyan pa siya. Hindi na si Louie yan. Paglingon ko ulit, nag-iba na ang mukha ni Louie. Humaba ang panga niya, naging maitim ang mga mata. At bumuka ang bibig niya nang halos hindi na kayang gawin ng tao. Pagkatapos ay sumigaw siya. Hindi iyon sigaw ng isang tao. Parang daan-daang boses ang sabay-sabay na nagtilian. Kasabay noon, lumabas ang lead guide mula sa makapal na hamog. Ngunit ngayon, hindi na siya naglalakad. Palutang na siyang papalapit. Hindi na rin siya nakangiti. Nakatingin lang siya sa amin. At sa wakas, sinabi rin niya ang buong pangungusap na kanina pa niya inuulit. Malapit na. Huminto siya ilang hakbang mula sa amin. Tumingin siya sa bawat isa. At mahina niyang tinapos ang sinabi. "Malapit na kayong maging bahagi ng bundok." Hindi na namin hinintay pang makalapit ang lead guide. "Takbo!" Sigaw ni Eric. Sabay-sabay kaming kumaripas ng takbo sa makitid na daanan sa gilid ng bangin. Sa likod namin, patuloy ang daan-daang bulong. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Parang bawat puno, bawat bato, bawat kalansay na nakabaon sa lupa ay sabay-sabay nang nagsasalita,
Hindi ko na alam kung gaano katagal kaming tumakbo. Hindi ko na rin nararamdaman ang pagod. Isa na lang ang nasa isip ko, makalabas. Habang tumatakbo kami, napansin kong wala nang makapal na kagubatan. Unti-unti itong napalitan ng isang malawak na kapatagan. Tahimik, walang puno, walang ibon, walang hangin, parang ibang mundo. Sa gitna nito, may makapal na hamog at sa loob ng hamog, may kung ano-anong nakatayo. Akala ko nung una, mga puno, pero habang papalapit kami, mas luminaw ang mga ito. Hindi pala puno, mga krus, 12 dosena, hindi daang-daang kahoy na krus, lahat nakahanay. Parang isang napakalaking sementeryo. Hindi tayo dapat nandito, mahina ang sabi ni Eric. Halos mawalan na siya ng kulay sa mukha. Wala to sa mapa. Pero wala na kaming ibang daan. Kaya dahan-dahan kaming naglakad sa pagitan ng mga krus. Napansin kong karamihan ay wala ng pangalan. Nabubulok na ang kahoy. Pero may ilan na malinaw pa. Lumapit si Bea sa pinakamalapit. Binasa niya ng mahina. Unknown male hiker. Lumipat siya sa katabi. Unknown female 2008. Isa pa. Hindi natagpuan. Napakunot noo ako. Paano naging libingan kung hindi natagpuan? Sa dulo ng kapatagan, may nakita kaming isang malaking hukay. Parang dating landslide, unti-unti kaming lumapit. At doon, tuluyan nang nawala ang natitira naming pag-asa. Hindi pala ito hukay, isa itong mass grave. Hindi ko na mabilang ang mga kalansay, magkakapatong. May mga backpack pa, may mga helmet, may trekking poles, may mga bote ng tubig. At ang iba, parang bagong-bago pa, hindi pa naaagnas ng tuluyan. Parang ilang araw pa lang silang patay. Napaatras si Karen at napasigaw. Diyos ko! Tinakpan niya ang bibig niya habang umiiyak. Biglang lumuhod si Carlo. May pinulot siyang sirang pitaka. Binuksan niya ito. May ID sa loob. Hindi namin kilala ang tao. Pero may petsa. Missing since 2019. Sunod naman si Bea. May nakita siyang cellphone. Basag ang screen. Ngunit nang pindutin niya ang power button, umilaw ito. Nasa lock screen ang larawan ng isang pamilyang nakangiti. May petsa rin. April 2023. Hindi na kami makapaniwala. Ibig sabihin, hindi lang pala noong 1998 nangyayari ito. Hanggang ngayon, may mga nawawala pa rin habang umiikot ang tingin ko sa paligid. May kung anong kumislap sa ilalim ng putik. Lumapit ako, may nakita akong itim na strap. Hinila ko ito, isang backpack, maputik, punit-punit, ngunit biglang tumigil ang paghinga ko. Kilalang kilala ko ang backpack na yon. May maliit itong keychain na hugis astronaut. Regalo iyon ng kapatid ko nung birthday ko. Ako lang ang may ganong keychain. Hindi maaari. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob, may jacket, may flashlight, may power bank, at may maliit na notebook. Binuksan ko. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalan ko. Marco de la Cruz. Nanigas ang buong katawan ko. Marco? Lumapit si Migs. Anong nangyari? Hindi ako makapagsalita. Iniabot ko lang sa kanya ang notebook. Pagkabasa niya sa pangalan, namutla rin siya. Pero, bit-bit mo pa ang bag mo, di ba? Napatingin ako sa likod ko. Oo, nasa balikat ko pa rin ang backpack ko. Parehong-pareho, dalawang magkaparehong backpack, isa sa balikat ko,
Isa sa loob ng hukay. Hindi pa kami nakakabawi sa gulat. Nakita ni Karen ang isa pang bagay. Guys, nanginginig ang boses niya. Nandito ang jacket ni Louie. Lumingon kaming lahat. Sa ibabaw ng isang kalansay, nakalatag ang pulang windbreaker ni Louie. May pangalan pa niya sa loob at katabi nito ang paborito niyang sombrero, pero wala si Louie. Wala ang katawan niya. Parang may kumuha rito. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay noon, may tumunog, parang notification ng cellphone. Pagkatapos, dose-dose ng cellphone ang sabay-sabay na umilaw mula sa ilalim ng mga bangkay. Ang buong hukay biglang nagliwanag. May mga screen na unti-unting bumukas. Lahat ay may iisang notification, location shared, at ang nakasulat na lokasyon, Summit. Napatingin kaming lahat sa isa't isa. Hindi iyon maaaring summit, isa iyong libingan. Unti-unting nagsimulang tumunog ang mga cellphone, hindi ringtone, kundi mga voice message, sabay-sabay, mahina sa umpisa, hanggang sa maging napakalakas. Nasaan na kayo? Tulong! Naliligaw kami. Wala na kaming guide. Huwag kayong naputol. Kasunod noon, puro sigawan, puro iyakan, puro paghingi ng saklolo. Parang bawat cellphone ay huling alaala ng mga taong hindi na nakabalik. Biglang nagsalita si Eric, mahina, halos pabulong. Hindi ito mga gamit ng mga nawawala. Napatingin kami sa kanya, nanginginig ang labi niya. Mga gamit ito ng mga hindi kailanman umalis. Kasabay ng mga salitang iyon, unti-unting nagsimulang gumalaw ang mga bangkay. Ang mga daliri nilang buto ay dahan-dahang kumapit sa lupa, habang isa-isang bumabangon mula sa hukay. At sa pinakahuling bangkay na tumayo, nakita ko ang mukha. Hindi ko na napigilan ang sarili kong mapasigaw. Dahil ang bangkay na iyon ay ako. Pareho ang mukha, pareho ang damit, pareho ang backpack. At dahan-dahan nitong itinaas ang ulo, ngumiti, at sabay nitong sinabi kasama ng lahat ng bangkay sa hukay, "Malapit ka nang umuwi." Hindi ako makahinga. Nakatayo sa harap ko ang sarili kong bangkay. Pareho ang mukha, pareho ang damit, pareho ang gasgas sa kaliwang siko na nakuha ko pa noong high school. Walang duda, ako iyon. Unti-unti nitong itinaas ang ulo at ngumiti. Hindi ngiting nakakatakot, kundi ngiting parang naaawa, parang matagal na niya akong hinihintay. "Marco!" Sigaw ni Carlo habang hinihila ako palayo. Pero hindi ako makagalaw. Parang may kung anong humihila sa akin papunta sa bangkay. Habang papalapit ako, mas lalo kong napapansin ang mga detalye. May punit ang backpack, parehong-pareho sa akin. May relo sa kaliwang pulso, parehong oras. 11:17, bigla kong naalala. Lahat ng cellphone namin. Huminto rin sa 11:17. Hindi pala iyon simpleng sira. May nangyari sa oras na yon. At ngayon, unti-unti ko nang naaalala. "Marco!" Muling sigaw ni Eric, ngunit parang napakalayo na ng boses niya. Unti-unting bumalik sa isip ko ang mga alaalang kanina pa nawawala. Hindi nagsimula ang bangungot sa lumang trail. Hindi rin sa ranger station. Mas maaga pa. Mas maaga kaysa sa inaakala naming lahat. Naalala ko ang biyahe namin papunta sa jump-off. Madilim pa noon. Halos 4:00 ng madaling araw. Masaya kaming lahat sa loob ng van.
Malakas ang tugtog, nagtatawanan, nagpaplano kung anong litrato ang kukunin sa summit. Si Louie pa nga ang nagsabing, "Kapag may ahas, ikaw ang mauuna, Marco." Nagtawanan kami, pagkatapos may isang malakas na ilaw, diretso sa windshield, may bus na mabilis ang takbo, may sumigaw. "Pre, ingat!" Kasunod noon, isang napakalakas na banggaan at wala na. Hanggang dun lang ang alaala ko, nanigas ako. Hindi kami nagsimulang maglakad sa bundok. Hindi kami nakarating sa jump off. Hindi kami nakapag-hike. Marco, mahina ang tawag ng bangkay ko. Ngayon, normal na ang mukha niya, wala nang ngiti, wala nang nakakatakot, nakatingin lang siya sa akin. "Naaalala mo na ba? Napaatras ako." "Hindi," mahina kong sabi. "Hindi," tumango siya. "Patay na tayo." Parang gumuho ang buong mundo. Unti-unti akong napaluhod. Hindi maaari. Hindi ito totoo. Hindi. "Nagbibiro ka?" Tumingin siya sa likod ko. "Silipin mo sila." Dahan-dahan akong lumingon at doon, tuluyan nang nabasag ang natitira kong pag-asa. Si Bea, may malaking hiwa sa noo. Si Carlo, duguan ng dibdib. Si Karen, may basag ang leeg. Si Migs, punong-puno ng bubog ang braso. At si Eric, unti-unti nang naglalaho, parang usok. "Anong nangyayari?" Sigaw ko. Hindi sumagot ang bangkay ko. Sa halip, may isa pang boses ang narinig ko. Ang lead guide. Lumapit siya. Ngunit ngayon, hindi na siya nakakatakot. Mukha na lang siyang isang matandang lalaking pagod na pagod. "Wala akong dinadala rito." Mahina niyang sabi. "Kayo ang dumarating." Napatingin ako sa kanya. "Kung ganon, bakit mo kami niligaw?" Umiling siya. "Hindi. Kayo ang ayaw tumanggap. Akala ninyo, nagha-hiking pa rin kayo." Napaluha ako. Kung patay na kami, bakit nandito pa kami? Huminga ng malalim si Mang Rudy. Dahil may mga kaluluwang hindi agad nakakaalis. Kapag biglaan ng kamatayan, inuulit nila ang huling lakbay na gusto nilang tapusin. Kaya kayo, patuloy na umaakyat, paulit-ulit. Hanggang maalala ninyo ang katotohanan. Bigla kong naalala ang matandang tindera sa jump-off. Hindi pala siya tunay na tindera, walang jump-off, walang tindahan. Isa lang pala siyang kaluluwang sinusubukang balaan kami. Kaya paulit-ulit niyang sinabi, "Huwag kayong lilingon. Hindi dahil may halimaw, kundi dahil kapag lumingon ka, babalik ka sa simula, muling kakalimutan ang lahat. At muli kang aakyat, habang buhay. Unti-unting nagliwanag ang buong paligid. Nawala ang hukay, nawala ang mga bangkay, nawala ang kagubatan, nawala ang hamog. Isa na lang ang natira, isang sirang puting van, wasak ang harapan, nakatupi ang bubong. May mga rescue personnel, may mga pulis, may mga ambulansya, at sa gilid may 6 na itim na body bag. Isa-isa nilang isinara ang zipper. Habang pinapanood ko yon, may isang rescuer ang nagsabi sa kasama niya, "Sayang, malapit na sana sila sa jump-off." Napangiti ng mapait si Mang Rudy. Lumapit siya sa akin. "Narinig mo ba?" Tumango ako. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi pala niya kami niloloko sa buong biyahe. Sa tuwing sinasabi niyang, "Malapit na," hindi summit ang tinutukoy niya, kundi ang pagtanggap namin sa katotohanan. Isa-isang lumapit sa liwanag sina Bea, Carlo, Karen at Migs. Lumingon silang lahat sa akin.
Halika na Marco, ngumiti si Bea. Wala na tayong dapat katakutan. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay tumingin ako kay Mang Rudy. Ikaw? Mahina akong tanong. Hindi ka ba sasama? Ngumiti siya. Sa unang pagkakataon, tunay na ngiti. Hindi pa. May iba pa akong susunduin. Unti-unti siyang tumalikod. Habang naglalakad siya palayo. May narinig na naman akong mga yabag. May panibagong grupo. Masaya. Maingay, excited, parang kami noong una, at narinig kong may isang lalaki ang humabol sa kanya. Kuya, malayo pa ba ang summit? Huminto si Mang Rudy, hindi siya lumingon, ngumiti lang siya, at mahina niyang isinagot, malapit na. Kung umabot ka hanggang dito, salamat sa pakikinig. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Marco at napansin mong paikot-ikot na ang trail habang ang guide mo ay paulit-ulit na lang nagsasabing malapit na, ipagpapatuloy mo pa ba ang pag-akyat o babalik ka na? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba. At kung may sarili kang nakakatakot na karanasan sa bundok, camping, hiking, o kahit anong lugar na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin maipaliwanag, ipadala mo ang kwento mo sa Marie Creeps FB page dahil baka ang susunod na tampok dito sa Marie Creeps ay ang mismong karanasan mo. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Marie Creeps at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod at tandaan, hindi lahat ng umaakyat sa bundok ay nakakababa.